Ano nga ba ang unjust enrichment? Yun po ang pag-aaralan natin sa video na ito. Magandang araw po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Ito po ulit ang inyong lingkod si Atty. Resty Tubalya Adarayan na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya palagi kayong tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong makuhang kalawan. Come on! Mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat at utang na loob namin sa inyo yung panonood ninyo at pagbibigay nyo ng oras sa aming YouTube channel. Mga kaibigan, inaasahan namin na marami kayong nakukuhang kaalaman sa pamamagitan ng pagtutok at pagsubaybay sa ating YouTube channel. Kung hindi po kalabisan mga kaibigan, i-subscribe mo ang aming channel at mag-like kayo para tumaas ang ating ranking sa YouTube. Mga kaibigan, do not forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa ating mga videos. Mga kaibigan, ipamalitan nyo sa ating mga kaguro, kaibigan at kaempleyado yung ating YouTube channel para hindi lamang kayo, kundi marami pang mga kaibigan natin ang magkaroon ng karagdagang kaalaman. Mahalaga kayo sa amin mga kaibigan, kaya gumawa kami ng aming Facebook page. Bisitahan nyo kami at Atty. Resty Tubalya Adarayan. Mga kaibigan, maaari nyo rin kaming sundan sa aming Twitter at Atty. Resty Adarayan. Dahil napakahalaga nyo sa amin mga kaibigan, mag-comment lang kayo sa comment section sa baba kung meron kayong nais maiparating sa amin. At i-share nyo na rin ang ating mga videos para marami pa mga kaibigan natin ang magkaroon ng karagdagang kaalaman. Alam mo pare, pangarap kong kumita ng 1,000,000 kada buwan. Gaya ni tatay. Wow! Ganyan ba kalaki ang kita ng tatay mo? Hindi. Ganyan din ang pangarap niya. Mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon ang tinatawag na unjust enrichment under Civil Code of the Philippines. Ano nga ba ang tinatawag na unjust enrichment? Well, according to Article 22 of the Civil Code of the Philippines, every person who through an act, a performance by another or other means acquire or comes into possession of something at the expense of the latter, just or legal ground, shall return the same to him. There is an unjust enrichment when a person retains a benefit to the loss of another, or when a person retains money or property of another against the fundamental principles of justice, equity, and good conscience. Principle of unjust enrichment according to our civil code: first, a person must be benefited without a real or valid basis or justification. Second, the benefit was derived at another person's expense or damage. So ikaw po ay may utang sa isang tao. Tapos ikaw ay nagbayad. Maling tao pala ang pinagbigyan mo ng iyong bayad, ng iyong utang. So dapat ibalik ng tao na yun na nakatanggap ng bayad sa iyo dahil he will be unjustly enriching himself. Halimbawa po ganito, kapangalan mong isang teacher, pareho kayo ng first name, middle name, at surname. At nagkamali yung payroll section. Sa halip na ibigay sa iyo yung dapat na benepisyo sa iyo, yung cash benefits, ay naibigay doon sa isang teacher na kapangalan mo. So anong gagawin ng teacher na nakatanggap ng hindi naman sana dapat sa kanya? Dapat niyang isauli because it will be an unjust enrichment. Wala namang legal ground or basis na makatanggap siya ng ganong benepisyo. So wala siyang karapatan na panghawakan yung pera na hindi naman sana dapat sa kanya. Ang dapat niyang gawin, isauli niya yung pera doon sa dapat na makatanggap noon. Ang panghalimbawa, ikaw ay nagbayad na ng utang, nakalimutan mo na nagbayad ka na, nagbayad ka ulit. It will be a form of unjust enrichment doon sa tao na nakatanggap ng bayad. Kaya mga kaibigan, nagbayad ka ng utang pero sobra-sobra na ang iyong binayad. So ano ang dapat gawin ng creditor? Dapat isauli yan sa iyo because it will become an unjust enrichment. Nawala naman sa inyo ng pagkasunduan at sobra-sobra na ang iyong binayad. Natin that there are conditions for unjust enrichment. These two conditions are required for the principle of unjust enrichment to apply under Article 22, which are as follows. Number 1, the person benefited without valid basis or justification. So ikaw ay nakatanggap ng benepisyo, ikaw ay nakatanggap ng pera, o kaya ikaw ay nakatanggap ng anumang bagay na wala namang basis or legal justification. Hindi ka naman nanalo sa loto, hindi mo naman yung pinagtrabahuan, hindi ka naman pinamanahan ng iyong kamag-anak. So ang legal basis, basta natanggap mo na lang yan, napunta sa iyo yung mga pera, yung gamit, ang tawag dyan is unjust enrichment. Pangalawang condition is
such benefit derived at another expense or damage. Pagkatanggap mo ng pera, mayroon namang isang nalulungkot. Wala, dahil supposed to be sa kanya mapupunta yung pera na yun, pero napunta sa iyo. So you are enriching yourself at the expense of the other person. Yun po yung unjust enrichment. Halimbawa naman, ganun na nga ang nangyari. Natanggap ng isang tao ang isang pera o kaya ang isang gamit o ang isang benepisyo na wala namang legal basis para matanggap na yun. He's unjustly enriching himself at the expense of another. Pero hindi niya sinasauli yung dahil para sa kanya, binigay na yan. So sa kanya na yan. Ano ang maaari mong gawin? Kang mag-file ng action in reimburso. So ano po ito? One may be liable for this type of action if the following conditions are present. Number one, the defendant was enriched. So nagkaroon ng pagtanggap ng pera o nagkaroon siya ng pera, ng gamit, kagamitan na wala namang legal basis. The plaintiff suffered loss. Number three, the enrichment of the defendant is without just or legal ground. And number four, the plaintiff has no other action or remedy based on contract, quasi-contract, crime, or quasi-dele. So, maaari mo siyang i-compel na isauli sa iyo yung anuman yung natanggap niya because of unjust enrichment. So, yun po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. I love you all.